Na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 3 katao, patay sa pamamaril ng isang adik. Yan, ganyan na naman po, no? Yan na naman po ang ating magiging kalakaran sa mga susunod na panahon. Yung mga pinagtatawanan na lang po natin na bahagi ng ating nakaraan na mga balita, laman ng balita, panahon ni Pinoy, bumabalik na po tayo. Kamakailan lang po, no? Yung binalita rin natin, 84 years old, bedridden. Yan po yung kalagayan natin. Ano po yan, ha? Galing pa po tayo sa 6 na taon na walang bagong adik. Imagine, masakit tanggapin, no? Pinamumukha sa atin ng tadhana o ng ito yung ginawa ni Rodrigo na hindi niyo na-appreciate ngayon. Danasin niyo yung isinusumpa ninyong proyekto ni Tatay Digong kung hindi siya na ganyan. Yan. Pag-usapan din po natin ito pong disbarment case na isinampa po ng mga same people, no? Same people na nagsampa ng impeachment kay BP Sara, same people na tumutol sa war on drugs, same people na nagrarally sa EDSA. Ngayon, tapos na ba? Yung kukonting mga tao at same people na nagsusulong ng turuan yung mga bata, kabataan, 0 to 4 years old na turuan sila magtikol. Yan po, yan lang naman yung mga grupo na yan, no? Panapanahon niyayakap ng mga panapanahon ginagamit sila ng mga politiko. Yung kukonting mga tao na yan, yung ideology nila, yan po yung sinasaksak sa atin, no? May karapatan ng mga adik, mga pusher. Ito na po yung resulta. At syempre pa po yung isa pa po natin, bakit po mali, no? Kasi parang pinatanggap na po sa atin. Tama na naman si JPE sa kanyang sinasabi na masamang yung very detrimental president yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi po siya masamang gawain. Kung hindi, ang tingin ko po, ayan dapat ang ginagawa ng mga matitinong mga mamamayang Pilipino. Hindi po siya masamang o detrimental president kung hindi maganda po siya na president, no? Yun pong maganda pong tularan sa madaling salita. Yan po mga pag-uusapan natin sa madaling araw na to. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay uminom muna tayo ng kape. Nakita ko po, kaso wala pa po tayong time. Bukas na po natin panonoorin. Hindi po kasi automatic eh. 'Di ba? Tapos lang po nung ni Tatigo. Naghahanda na po ako ng topic eh. So wala na po tayong time para paghandaan yan. Pero na lang kung bukas kaya na po natin yan. Kaya na po natin yan, no? Okay. Kahapon po, hindi na natin natalakay ito. 2 na po ito. Naipon na po itong, pag-usapan na po natin itong mga balita na to. Yung kahapon, habol ko lang para makompleto po yung ating nagugulumihan ng araw. Meron din pong kahapon na topic tungkol po dyan sa, eto po, Bisayang-Bisaya nga to eh. Ayon sa PNP, marami na palang lugar ang drug addict free. Addict na free.
drummer sa sinulog contingent, magpakondisyon sa practice, pinaagi sa drugas, nasikop. O, kahit hindi po ako Bisaya, ewan ko po kung tama yung ano ko, tama po yung aking si ano to, sinulog di sa Cebu po to, Cebuano. Pasensya na kayo kung mali ang translation ko. Drummer sa sinulog, contingent, magpakondisyon sa practice, pinaagi sa drugas, nasikop. O, meron daw pong nahuli na shabu dahil po magpapakondisyon sa practice. Yan po yung sinabi ni Marbil, di ba? Na yung mga ibang nagdodroga ay hindi talaga addict, kung hindi nag-extend lang ng oras. Siguro kinakailangan nilang mag-practice para sa sinulog yung mga drummer. Yung drummer po nung mga nagmamarcha, yung tugtugdug yung, di ba? Ayan po. Okay. Tapos po ngayon, yan po kahapon, no? Ngayon naman, konti na lang Serbado, makukuha mo na ang lingwaheng Cebuano. Mali ba yung ano ko? Dahil nagpa-practice po para sa sinulog, nagdroga, nateklo. Ayan. Ngayon naman po, eto naman po, no? Asa na ba yun? Wala. Wala yata yung ngayon. Asa na ba yun? Naglaho. O yan po yung tungkol po sa namaril, no? Na lango sa ipinagbabawal na gamot. Namaril po, 3 po ang namatay. Okay. Alam po ninyo, mawalang galang na po, no? Sa mga tao na nagsusulong ng mga human rights. Ito po yung kinalimutan natin dahil napakaganda na po ng war on drugs. Kaya po 81%, no? Si Pangulong Duterte nung siya ay nanunungkulan bilang pangulo. Kaya po siya nagkamit ng pinakamataas na mga rating. Both approval, trust rating, at lahat po na rating, no? Yan po yun dahil po sa war on drugs. Sa totoo lang po, ngayon nagbabalikan na po. Araw-araw po tayong may maririnig na mga wala naman tayong enforcement. Kasi yung deklarasyon po ng deklarasyon nila na bloodless war on drugs, hindi po totoo yan. Kung noong maraming napapatay, kasi ang pagmula na po sa Pangulo, lalakas po yung loob ng mga tao na unahan nyo kaysa kayong banatan, di ba? Kaya po nangyari yun. May mga aktual pong operasyon na inuunahan na talaga nila at nakita po natin tumahimik yung paligid. Ngayon po, partida pa po to Partida pa po, marami pa po nagawa. Yung 6 years po ni Pangulong Duterte, marami pong mga pusher, yun nga, yung natumba, marami pong pusher yung nanlaban, marami pong mga adiksyonist yung nagbago, marami rin ang ito po, walang statistics. Pero ako naniniwala ko na sa loob ng 6 na taon na panunungkulan, nakikita nyo po yung mga adik, lahat may mga karamihan po ng mga adik, may mga edad na lahat. Ako po naniniwala na sa panahon ni Duterte, yung 6 na taon na nagko-conduct ng war on drugs, wala pong naging addict, no? Mga kapunta, pandalas po naririnig sa mga bayan na, ayan, kinakatay yung mga addict, wala kayong karapatan, papatayin kayo. Tapos hindi ka addict nung panahon ni Pinoy. Mag-a-addict ka ba sa panahon ni Duterte?
Kaya yung 6 na taon na yan, ang laki pong puhunan ni BBM yan. Walang bagong adik nung panahon ni Duterte. Tapos mamanahin mo na lang yun. Ayun nga lang, dahil nga dun sa tinatawag nating bloodless kuno na drug war, ang dami po talaga nahuhuli. Kita nyo po, real talk po panay po huli-huli. Ang kaibahan po ngayon, kayo na po kung sensible pa po ba to. Panay po huli. Iniiwan. Isa lang ang driver, bulto-bulto, tone-toneladang droga. Ang nagdadala lang po isang driver. Meron naman nahuli lang, iniwan yung kargamento. Ngayon lang po ako nakakita na bilyon-bilyon ng halaga na walang mga uma-assiste, wala lahat, no? Driver lang, puta, kaya na natin yan. Kaya niya na i-deliver kahit saan, mag-isa lang siya. Parang hindi po parang hindi po kapani-paniwala na hindi na samantalang nung panahon ni Duterte, talagang yung kahit po pinagtatanggol eh. Ngayon po tone-toneladang droga. Walang protection. Okay. Kaya yan lang po, no? Ine-expect po natin to dahil ngayon ang tanong, bakit walang kondemnasyon dito sa mga tao na to na kumukundina tuwing may napapatay po ng mga tuwing pong may namamatay na pusher, tuwing may napapatay na drug lord, ang ingay po ng mga human rights. Tuwing may napapatay na sa bypass operation, mga maliliit, sabi nga nila, hindi naman po nila inaangal na walang involvement sa droga eh. Yung mga testigo po wala naman po nagsabing napaka-minimal lang. Isa lang yung sinasabi nila na nadamay doon sa mga testigo kahit saan eh. Lahat po involved sa droga. Lagi lang nila sinasabi na mga mahihirap lang kami, mahihirap lang yung asawa ko. Pero hindi po nila dinideny na tulak eh. Di po ba? Okay. Ang point lang, kinukundina ninyo yung mga napapatay dahil mahihirap sila na tulak. Hindi nga mahirap. Mga drug lords nga, kinukundina nyo rin eh. Yung pagkamatay sa bilangguan ng mga drug lords, di ba? Yan yung isa sa mga sinasabi nilang kasalanan ni Tatay Digong. Pero ang tanong lang po, ito po ang pinakamalaking katanungan. Bakit hindi po ninyo maikondina itong mga biktima naman ng mga addiksyones? No? Katulad po niyan, basta na lang namaril dahil langon-lango sa droga. Wala man lang nagsabi dito sa mga tao na to na pag may namamatay na drug lords, kala mo napakalaking kasalanan. Hindi po ba kasalanan to? Biktima pa rin ba yung addiksyones na namaril? Pasensya na po kayo hindi po muna ako magre-react sa sa may Ngayon, eto kasing same people eh. Konti lang po sila. Nagpakita na nga sila kanina sa EDSA. Konti lang po yung mga tao na yan na kumukontrol sa atin. Kumukontrol sa media, kumukontrol sa... syempre ngayon, katulad yan, yung mga anti-war on drugs, kukunti lang naman talaga yan. Nakakaraming Pilipino, gusto po yung war on drugs ni Duterte. Pero bakit sila tila nagpapasya, no? Sa lahat. Kundina na kundina. Kaya maganda itong Iglesia ni Cristo eh. Nagpakita na po yung tunay na mamamayang, yung boses ng mamamayang Pilipino. Yan po. Ayaw namin sa politika. Pinupolitikan nyo lang yung mga Duterte. Marami dyan sa congressman.
maka-war on drugs. Pero ngayong dahil kinakailangan kalabanin yung mga Duterte, napipilitan lang silang kunin yang, pero deep in their heart, gusto nila yung war on drugs ni Tatay Digong. Kinundi na ba ni Dilima itong namatayan? Kinundi na ba ni Dilima yung mga namatay na maril lang? Hindi pa rin dahil biktima pa rin yung adik. Hindi niya control, di ba? Yan yung tingin ninyo eh. Okay, punta po tayo rito sa disbarment. Sabi po ni Panelo, ibabasura lang yan ng Supreme Court. Yan disbarment na yan. Bakit? Sino ba yung famous na disbar? Kasi baka yun yung inaano nyo eh, no? Ang famous po na disbar, ito si Lorenzo Larigadon. Yan po. Same people. Yung mga na-disbar, yan yung nagsasalita sa kanila tungkol sa kahirapan. Yan yung nagsasalita sa kanila tungkol sa mga nagbibigay ng linya sa kanila ng anti-Duterte. Si Gadon po, no? Hindi na po nangailangan yung Supreme Court na may magreklamo pa kay Gadon. Mismo dun sa video, ayan no, by unanimous vote, the Supreme Court and Bank resolved to disbar Attorney Lorenzo Larigadon for the viral video clip where he repeatedly cursed and uttered profane journalist Raisa Robles. The court had motu proprio taken cognizance. Motu proprio po ang ginawa nila. Hindi na po kinakailangan nila na may taong magpa-disbar kay Gadon. Sila mismo. Pinanood nila yung viral na video ni Gadon na sinasabi niya mula ulo hanggang pa, minura niya si Raisa Robles. Ako naunawaan ko po eh. Kung makikita niyo po kung gaano kasutil din tong Raisa Robles, talagang maririndi rin kayo sa kasutilan. Kaya lang, grabe talaga mga sinabi ni Gadon. Meron pa siyang sa aso, si Raisa Robles, di ba? Oh. Yun po, nung narinig po yan ng motu proprio, sila na lang po, wala na po silang hinintay na magreklamo pa. Sila na mismo, yung Supreme Court, ang nag-disbar kay Larigadon dahil hindi nila matiis na merong alagad ng korte na ganun magsalita. O eto po, tanong po. Tanong po sa inyo. Ganun po ba ang pagmumura ni Tatay Digong? Ang malalaswa po ba ang salita ni Tatay Digong na walang kontrol? Yung pagmumura po ni Tatay Digong, normal po yan. Ganyan po magsalita yung mga tao na nagmumura. Hindi naman po niya ginagamit yan para masyak yung mga publiko. O ikalawa, sinasabi nyo kriminal. Kriminal, palamura, bastos, mamamatay tao. Paano nyo napatunayan? Ano sabi ni Panelo? Mayroon na bang korte na nag-convict kay Pangulong Duterte? Para mo matawag na kriminal lang isang tao, kinakailangan convicted na siya. Hindi po siya nagmumura na yung nalalasuan po. Yung bahagi lang ng kanyang pananalita yun. At kung normal lang po yun, hindi po yun karapat-dapat na madisbar ka. Ikalawa, yung kriminal at mamamatay. Sabi ni Panelo, anong korte nagsabi na convicted si Tatay Digong? Oh. May kilala kami convicted, kasama nyo. Yung mga kasama nyo convicted eh. May diin yung pagmumura niya. It's either galit siya or
or parte na lang ng salita. Meron po mga taong ganun pero hindi po kabastos-bastos. O yung kriminal naman, magsampa kayo na reklamo kasi. Diyan ako nagtataka eh. No? EJK victims, pamilya ng EJK victims, nagsampa ng reklamong disbarment. Ba't kaya hindi kayo magsampa ng reklamo sa pagiging EJK kuno ninyo? EJK kamo kayo. Biktima kayo. Di yun ang isampa nyo. Imelda Sanggalang, thank you very much sa 10 Canadian dollars. Okay. Dito po tayo kasi mabigat po to eh. Kasi tinitignan, marami pong umaayon na abogado kay JPE. Alam nyo na, yung alam mo yun, yung dahil JPE, parang pag kinote mo na si JPE, okay ka na. Si JPE po, Juan Ponce Enrile, no? Na pag kinote mo yung sinabi niya, parang okay ka na dahil napakatalino sa batas eh. Alam nyo, eto po, ito muna yung sinabi ni Pangulong Marcos. Marcos, Enrile right on INC rally, but Duterte impeachment timing is off. Yan po ang headline ng Inquirer, no? Timing lang yung mali, pero tama yung sinabi ni Enrile. Ano po ba yung sinabi ni Enrile? President Ferdinand Marcos Jr. agreed with Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile that the country would face a very detrimental precedent if the rule of law was not followed in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. But he said that the timing of the move was very poor. Okay. So sinasabi niya na detrimental, very detrimental precedent, no? Siyempre, ano yan eh, termino ng batas. So tinignan ko kung ano meaning ng very detrimental precedent. A very detrimental precedent is an example that serves as a bad rule to follow in the future, no? Ayan, ito raw po ay masamang halimbawa na baka gayahin o tularan ng mga tao sa susunod, no? Kasi napakalaki na rally. Nakakasama daw itong ginawa ng iglesia, baka kasi sila tularan. Alam po ninyo, may president po, no? Ang halimbawa, ituloy pa natin yung sinasabi ni Enrile. Ano ba yung sinasabi na, ayan, Juan Ponce Enrile had questioned the logic implicit in the January 30 National Rally. Yan. Ng INC na nag-oppose sa impeachment. Ang tanong ni JPE, ito raw po ay magsasacrifice the rule of law without exacting accountability. Okay. So, di ba tinatanong niya, kaya bang magbago ng batas ng Iglesia ni Cristo? Kaya bang, kasi ang pinalalabas ni Enrile ganito, ano lang po kayo, please bear with me. Medyo, medyo komplikado ng konti. Ang sinasabi ni Enrile, masama pong halimbawa yung ginawa, baka tularan ng next generation o sa mga susunod, no? Kasi ang Iglesia ni Cristo, wala naman siyang karapatang baguhin kung ano yung nasusulat ng batas, at malinaw po na may impeachment sa ating constitution. Okay. So parang tama sa biglang tingin, no? Kasi tama naman eh. Tama naman sinasabi niya, wala namang karapatan, kahit na gaano kayo karami, wala kayong karapatang magbago ng saligang batas. Wala nga kayong karapatang mag-introduce ng batas eh. Di ba? Okay. So, tama na ba si Enrile? Umaayon ka ba Badong? Hindi. Hindi ako umaayon. Kasi, ang tanong ko,
Bawal ba sa batas yung ginawa ng Iglesia ni Cristo? Hindi rin. Di ba? Okay. In fact, kung titignan natin, no, sinasabi paulit-ulit ng Iglesia ni Cristo o paulit-ulit na sinabi ng mga speaker na pawang mga Iglesia ni Cristo na sinusuportahan nila yung panawagan. No? Sinusuportahan nila yung panawagan ni Pangulong Marcos na wag na yan kasi wala tayong mahihita sa impeachment. Matatali lang yung Senado at Kongreso. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo, lutasin ninyo yung mga tunay na problema. Kaya po kami sumuporta di ba? Ayaw natin na impeachment. Pero tama po ba? No? O dinaan lang sa dami? Nasa 1987 Constitution po yung ginawa rin. Hindi po binabago. Wala po ako narinig na gusto naming baguhin ang saligang batas. Wala pong ganun. Wala po ako narinig na ganun. Pinakinggan ko ngayon si Tumanan Baka ako nagkakamali ako Si kapatid na Arnel Tumanan, nakinig ako ngayon Wala naman pong sinasabi na balak nilang baguhin. Sa pagkilos na to, balak namin baguhin ang saligang batas. Wala po. Pero may batayan ba yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo? Meron po. Naayon ba yun sa saligang batas? Naayon. O ito po, babasahin natin. Article 2, Section 1. The Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. O, di ba? Yan po yung principle of people power. Power of the people. That the power ultimately belongs to people. O, tao ba yung mga Iglesia ni Cristo? Article 3, Section 4. This guarantees the freedom of speech, expression, and the right of the people peaceably to assemble. O, yan Freedom of speech, expression, and the right of people to peaceably assemble. Kaya nga po, nililinaw yan ng ng Iglesia ni Cristo. Ito ay peace rally. No? Mapayapa po ba? May nanggulo ba? Wala. Wala po nanggulo. Mapayapa. O tuloy natin. Hanggang doon lang ba yun? Hindi po. To assemble and petition the government to redress grievances. Ibig sabihin, pwede po silang manawagan ng mga kagustuhan nila. Nananawagan po sila na itigil na ninyo yung pamumulitika sa mga Duterte. Magtrabaho na kayo. Alam nyo, wag nyo pong buray ng buray. Nakita ko po yung binubura nyo Okay naman impeach Sara Duterte. Kasi po pag lahat po buburahin ninyo, wala na akong sasagutin. Ano ba naman, hindi ba natin ganito na lang po pag hindi ko sa tingin nyo, hindi ko kayang sagutin, tsaka nyo po burahin. Ang dali lang po sagutin ng impeach Sara Duterte. Wag naman kayo. Mawawalan po ng kwenta tong ating page ay itong ating YouTube channel. Lahat buburahin na lang natin. Pag hindi sang-ayon sa atin, gusto ko nga yung, di ba sinabi ko na yan sa inyo? Gumaganda po yung talakayan natin pag merong mga taong hindi sumasang-ayon. Di oo na lang tayo lahat. Pwede naman kayo magtalo-talo, di ba? Gumaganda nga. Magtalo-talo lang kayo. Banatan nyo na lang. Kasi parang sinasabi nyo na hindi natin kayang banatan yung mga sinasabi nila. Okay. Ito po. May freedom po yung mga tao. May freedom po yung mga tao na magsama-sama. Tapos, ipanawagan yung gusto nila. Ano po yung gusto ng iglesia? Tigilan nyo yung impeachment dahil lalo lang magkakagulo. Again, sino po may gustong magkagulo ang Pilipinas?
Yun din kokonti na tao na yun. Alam niyo may mga tao, may mga grupo na tuwing nagkakagulo, dun sila umaangat eh. Dun sila dumadami. Kailan po ba dumami yung mga NPA? Kailan po ba dumami yung mga dilawan? Di po ba? Pag may mga kaguluhan, yan yung mga gusto nilang nakakapag-organize yung mga dilawan na dyan sila nagparami. Kaya may purpose po yan, yung mga panggugulo na yan. Yan. Okay yan. Bullshit Duterte. Akala ko impeach Duterte, Sara eh. This Section 3. This section mandates the state to respect the role of independent people's organization to enable to pursue and protect their collective interests and aspiration through peaceful and lawful means. So yung ginawa po ng Iglesia ni Cristo at sinuportahan po ng mga Duterte supporters kasama po ng KOJC ni Pastor Quebuloy, no? Ito po ay naaayon po sa saligang batas. Ngayon, kung sumunod po yung pressure po yan eh. Siyempre, wala pong iglesia na magsabi na pinipressure namin yung gobyerno. Ako na po magsabi bilang political analyst. Lahat po na rally, pamimressure po sa mga tao. Sinasabi namin, ayaw namin ng impeachment. Ang ibig sabihin po nun, ang ibig pong sabihin nun, na pinipressure po para sa maganda yung gobyerno. Hahayaan lang ba ng Iglesia ni Cristo yung nagaganap? Hahayaan lang ba ng matitinong tao dahil nakalagay sa batas na pwede mong impeach yung Vice President? Nagbigay po ng mga biblical na halimbawa. Bago pa po dun sa batuhin. Meron pa po dun yung mga Pariseo. Ano ko lang po, maganda po yung ibang approach po yun. Hindi ko po naririnig yan sa mga political rally. Yung sinasabi po, tinatanong si Cristo ng mga Pariseo at kung sino pa yung mga magagaling po sa batas ni Moises. Bakit po nila tinatanong si Jesucristo? Hindi po nila gustong malaman yung katotohanan. Tinatanong po nila para madiin si Kristo. Baka mali yung isagot, may pandiin po sila. Diba? Maganda pong halimbawa yun eh. Sa ginagawa ng Quadcom, sa ginagawa nila kay BP Sara. Hindi po sila nagtatanong for the sake na maliwanagan. Nagtatanong po sila para gamitin nila yung pagtatanong nila para palabasin na masamang tao yung mga sinasalang nila. Di ba? Sa tingin nyo ba, katotohanan ng gusto nila, kaya nila sinalang yung confidential fund ni BP Sara? Kung ang katotohanan po ang sinasabi nila, alam na nila kung bakit may Mary Grace Piatos eh. Nagtatanong po sila kung sino si Mary Grace Piatos para po manlito, para po linlangin yung mga tao, para magalit sa kanilang kalaban sa politika. Masama po ba yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na nagpakita sila ng milyon para sabihin na ayaw namin ng ganyang politika? Di po ba? Yan yung pinaiwatig niyan. Napakaganda po nun. Alam niyo po, sa totoo lang, ang ganda pong president nun. Pag ang mga tao nakita nila na pinupolitika yung wala na sa katwiran yung ginagawa ng Quadcom, mag-rally kayo, lumabas kayo, 2 milyon kayo, ipakita nyo na ayaw namin yung ginagawa nyo sa Quadcom. Kaya,
sinasabi nila na very detrimental president yun sa kanila. Kasi nakikita nila na hindi na nila kayang gawin yung ginagawa nila. Na may freedom silang bastusin ng kahit sino. May freedom sila na meron silang baliktad po yun. Tama po yun. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay magiging president sa mga tao na pag ayaw ninyo yung ginagawa ng gobyerno, magpakita kayo within your rights, ha? Hindi ko sinasabing ibagsak nyo yung gobyerno. Magpakita kayo, tignan nyo po, natuloy ba ang impeachment? Sinalang ba nila impeachment? Ako, sinasabi ko yan noon, hinihintay nila kung gaano karami ang Iglesia ni Cristo. Pag nagmilyon yan, kako, kusa nang mamamatay ang impeachment na yan. Pero kung kakalog-kalog, tignan nyo po, pro-impeachment, sa tingin nyo, papansinin yan? Sakit tingin nyo, ay, teka muna. Nag-pro-impeachment, meron din nag-rally sa pro-impeachment. Baka magalit sa atin tong mga to. Di ba? Yun po yun. Yung sinasabi po rito, no, na detrimental president, detrimental po yan sa mga tao sa gobyerno na gumagawa ng kapalpakan. Detrimental po yan sa mga tao sa gobyerno na magnanakaw. Kasi pinakita ng Iglesia ni Cristo na may puwersa ang mamamayang Pilipino at hindi sila papayag na ginagago nyo kami. Ano sabi? Hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Ako, tingin ko, kung tapat kang naglilingkod, bakit ka matatakot dun? Kung naaayon sa batas ang paglilingkod mo, kung ikaw ay hindi magnanakaw, no? Kung nagtatrabaho kayo sa Kongreso, bakit kayo matatakot sa 2 million? Magiging supporter niyo yan. Nakita ko po, hindi ko po sinasabi na, di ba? Opo, papanoorin ko po yan. Huwag po kayo mag-alala. Detrimental president yan sa gobyerno na hindi nakikinig sa tao. Yung EDSA 1 nga, yan nga yung sinusundan. Ganun pala, may puwersa pala mga tao. Pag ayaw mo pala sa legal na namumuno, legal po yung pamumuno ni Marcos Sr. Dahil nanumpa siya . Pwede pala yan. Kinakailangan nyo lang lumabas at sabihin na ayaw na namin, tama na, sobra na, palitan na. Hindi ko po sinasabing mag-people power tayo ngayon. Ang sinasabi ko po, lagi po, you have the right, no, para mag-peaceable assembly. O peaceful assembly na lang. May karapatan tayo. Wala naman na namawagang ibagsak doon. Yun po magandang pinakamahiling bawa. Ang ako, nakita ko, nakikinig yung INC sa hinaing ng mga tao. Hindi naman kanila lang yan . Hindi lang naman na nakaisip niyan. Sa tingin nyo ba? O kung yan ay tingin ng INC, magiging power nila na kahit na matino yung gobyerno. Halimbawa po, kung ginawa nila yan, marami kasi nagtatanong di ba? Bakit daw nung panahon na si Duterte nagko-conduct ng war on drugs at marami namamatay, hindi
hindi rally ng ganyan yung mga Iglesia ni Cristo. Tandaan po ninyo yung sinasabi niyong kasalanan ni Duterte. Majority po ng Pilipino, 9 out of 10, siyam sa bawat 10 na Pilipino, aprobado yung war on drugs. Ang point dyan, nakinig sila sa majority ng Pilipino. Ngayon, majority ng Pilipino, sinusuka po itong ginagawa nyo sa Quadcom. Putya, paano naman? Kahit sino pong matinong tao, resource person ka, resource speaker ka, hindi ka naman akusado pero ang treatment sa'yo, yes or no lang. Hanggang lately, hanggang eto. Wala naman away na nagaganap. Basta ang gusto lang ni Dan Fernandez, yes or no lang ang sagot.